Another day, another blessing. Samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng aking buhay bilang taong bahay. Maaga nga ako nagising ngayon para nga maaga nga ako makatapos ng aking mga labahin. Isinalang ko nga muna ito sa washing bago nga ako nagluto ng almusalin namin. After nga namin makapag-almusal at makapagpakain nga ng mga aso, ito nga tagad-agad ko na nga rin binalikan itong aking nilaban para nga mabanlawan ko na nga ito agad. Puro puti nga yung mga nilaban ko ngayon at saka mga tuwalya, isinabay ko na nga rin pala rito yung bedsheet namin at saka yung punda ng unan. Hindi ko nga lilaban lahat ng mga labahin namin, gawa nga ng hindi ko nga kaya pag sobrang dami nga yung mga nilaban ko. Kapag nilaban ko kasi ito lahat, panigurado kinabukasan hindi nga ako makakatayo sa higaan. After ko nga makapagbanlaw, ay agad-agad ko na nga rin itong sinampay. Hindi na nga ako nag-dryer dito. Gawa nga ng sobrang init naman ng panahon ngayon. Maaga pa nga lang ay sobrang taas na nga ng sikat ng araw. Kaya panigurado ko nga hanggang mamayang tanghali nga ituyo na nga ito mga nilaban ko. Pagkatapos ko nga makapagsampay, ito nga't dumiretso kagad ako rito sa kusina para nga makapaghugas ng pinggan. Hindi ko na nga nagawa makapaghugas kanina ng pinggan pagkatapos namin kumain. Gawa nga ng inuna ko muna balawan yung mga nilaban ko para nga bago nga kami pumunta ng bukid mamayang tanghali, ito yun na nga lahat ng mga yon. Pagkatapos ko naman makapag-uro ng pinagkainan namin, ito nga't nagmamap na nga rin ako rito sa sala. Kahit hindi pa nga tapos itong bahay namin, hindi nga talaga pwedeng hindi ako magmap dito. Gawa nga na nandirito nga sa loob ng bahay yung dalawang aso namin, si Dian at saka si Cheska. Habang nagmamap nga ako rito, ito nga't walang humpay nga sa harutan itong si Cheska at saka si Dian. Hindi nga sila makapasok ng kwarto, gawa nga nang nilinis ko nga rin yun at basa pa nga ang sahig. Kaya dito nga sila nangungulit sa akin habang nagmamap nga ako, inon ko na nga yung electric fan dyan para mas mabilis nga matuyo yung sahig. After ko nga makapaglinis dito sa bahay, pumunta na nga rin ako ng talipapa para nga bumili ng lulutuin ko pananghalian namin. Habang pinapalambot ko nga itong niluluto kong pananghalian, ay sinabay ko na nga rin yung paggawa ng ice. Araw-araw nga akong gumagawa ng ice, sayang din naman kasi yung mapagbibintahan ko, dagdag ipon na nga rin namin ito. Nung mailagay ko na nga yung mga ginawa kong ice, ito nga't binalikan ko na nga yung niluluto ko, nilagay ko na nga rito yung carrots at saka patatas. At finally nga, luto na nga ang aking kinamatisang manok. After nga namin makapananghalian ni Daddy Using, ito nga't nagayak na nga rin kami para makapunta na nga agad sa bukid. Yung dinadaanan nga natin dating mais, tinan nyo nga naman malapit na nga sila makapag-harvest ng palay. Yung tanim ng palay rito sa bukid, di wala pang ang bunga. Tingnan nyo naman sobrang ganda nga ng tanawin natin dito at green na green nga. Nagpuputol na nga sila ng kawayan, pangdagdag nga natin doon sa pambabakod natin ng ating bayabas sa Lunes. Ayan, buhat kaninang umaga pa nga sila rito. Kaya naman na nga lang talaga at may mga kawayan tayo ritong mapagkukuhanan nga na pwede natin pambakod. Ito na nga yung mga naputol nga nila kanina, hatiin na nga lang ito sa dalawa. Kasi medyo mahaba nga yung kawayan na pinutol nila. Ito nga rin yung iba na mga nasamsam nga ni Daddy Using kahapon na mga kawayan, pandadagdag nga din natin yan. Rami-rami na nga ito. So sasapat na nga ito mga nakuha nilang kawayan, pambabakod nga natin doon sa ating mga guwapol area. Kasi yung mga guwapol natin doon sa pinakadulo, lagi na lang nanakaw. Okay lang sana kung kukuha lang sila ng pangkain nila, hindi talagang asin marami sila pag nanguhang. May kasama nga si Daddy Using ngayon dito sa bukid para nga rito sa mga kawayan na hahatiin. Habang naghahati nga yung kasama ni Daddy Using, ito nga tilalagyan niya nga ng plastic yung dulo ng kawayan. Para nga hindi madaling mabulok yung kawayan pag binaon nga ito sa lupa.